Ay mga mi, for today's video, eto nga yung mga pa-order namin nung Sunday. Puro malalaking gawa na naman nga ang nakasalang dito sa aming mga kalat. Dahil marami na naman ngang customer ang mga nag-order sa amin. May isang kawang maha blanca, may isang kawang spaghetti, may isang kawang malabon, may isang kawang pansit, at saka iba't ibang uri ng mga panghanda ang iluluto namin ngayong araw. Na nga lang mga mi ay nakapag-invest na ako ng mga malalaking kawa. Nang sa ganun nga ay mas napapabilis ang aming pagluluto. Una nga mga mi, isang kawa lang yung meron kami at doon kami nagtsatsaga. Kaso nga lang mga mi, medyo dumadami na rin yung mga na-order. Kaya ayun, nag-invest na kami na nag-invest pa isa-isa. At serving naman mga mi ay may tamang sukat. Kaya okay lang na maramihan ang luto, lalo na kapag sabay-sabay naman ito i-dispatch. Ito nga pala yung mga daily routine namin sa umaga. Ipe-prepare lahat ng mga ingredients. Bale dito nga pala, nagagawa na si Ate Roxanne ng premix namin na carbonara sauce. Dahil marami nga kaming ia-out na pang alas 10, sabay-sabay na namin ginawa ang mga carbonara na order sa amin. Kanya-kanya na naman nga kami ng gawain mga mi para naman makatapos agad kami sa aming mga iniluluto. So sa aming kusina mga mi, kanya-kanya kami ng toka sa gawain. Kay Dayan nakatoka ang puto cheese, kay Kayla naman nakatoka ang aming spaghetti, Ate Roxanne naman nakatoka ang aming carbonara. Meron ding naka-assign para sa pansit malabon at saka sa pansit bihon, at syempre meron ding naka-assign para naman sa mga ulam. Kami nga rin nasasarapan dito sa aming puto cheese. Sa totoo lang ay best seller din talaga namin ito. Bukod kasi sa malalaki ang keso, premium quality yung ginagamit namin na ingredient. Lang ang tamis ng aming puto cheese kaya hindi siya nakakaumay, at nagpapabalanse pa dito ay yung malalaking keso. Soft and fluffy nga rin pala itong aming puto cheese, kaya naman masarap talaga siyang kainin. Ang una nga namin ginagawa sa pag-prepare ng puto cheese ay sinasala muna namin yung mga dry ingredients. Sa ganun mga mi ay maganda ang kalabasan ng aming puto cheese, makinis ang magiging outcome. O lang mga mi nung una hindi talaga namin ma-perfect itong aming puto cheese. Mixture nga ng aming puto cheese dati mga mi sobrang lapot at medyo may katigasan talaga siya kapag ka naluluto. Maalala nyo nga dati mga mi nag-post pa ako ng palpak na puto cheese kasi hindi siya umalsa. So, syempre mga mi, since gusto mo nga matutunan yung isang bagay, dapat pag-aaralan natin. Kaya inaral ko talaga yung tamang procedure sa paggawa ng puto. At ayun mga mi, talaga namang naging bestseller na siya dito sa aming munting kusina. Dito naman sa aming pansit malabon noodles mga mi, ibinababad muna namin siya ng overnight. Mas maganda kasi na naka-overnight ang babad ng ating pansit noodles para mas tipid din sa gas kapag magpapalambot na tayo nito. Nakasalang na rin ang aming mga pressure cooker para palambutin ang mga baka. At habang nakasalang nga ang pansit bihon ni Tita Julie, ay nagpe-prepare na rin siya ng gulay para sa toppings ng aming pansit bihon. Ang aming mga toppings na gulay mga mi ay nakaset aside siya at hindi po namin siya sinasama kapag nagluluto kami ng pansit bihon. Sa iba naman mga mi, sinasama na yung gulay habang iniluluto yung pansit bihon. Ito naman sa kabilang kalan, ipine-prepare na namin ng isang kawang maha blanca. Sobrang dami nga nito mga mi, ayan, munti ka na talagang umapaw. Pero wag kayong mag-alala mga mi, saktuhang-saktuhan lang yan dito sa aming kawa. Dahil ito nga ay palagi na rin namin iniluluto at best seller din namin itong maha. Since overnight babad nga pala yung pansit noodles namin, 5 minutes lang namin ito pinakukuluan. Marami nga rin pala kaming pa-order na spaghetti. At syempre, ang gamit namin ditong pasta ay Del Monte. Ang ganda kasi ng quality ng Del Monte mga mi, kaya hindi na kami nagbago ng brand. Mas mura pa naman talaga na pasta mga mi, pero iba kasi talaga kapag Del Monte yung gamit-gamit natin, lalo na kapag sa spaghetti sauce. Laki din kasing factor sa ating pagluluto kapag magandang brand yung gamit-gamit natin. Nga nagtataka at nagtatanong sa amin na ang mahal daw ng gamit namin na ingredients, pero bakit mura namin ibinibenta? Goal talaga ng aming kitchen mga mi ay makapag-serve kami ng mga affordable na food na panghanda na swak sa budget. O lang mga mi, mahal na rin talaga ang bentahan ng mga nakabilao. Pero kung tutuusin, kapag pinagsama-sama naman namin yung mga pa-order namin, malaki rin naman yung tutubuin at meron pa kaming pampasahod sa aming mga stock. Ayun nga lang mga mi, dahil nga medyo mura na yung aming mga paninda, hindi na rin kami nakakapagbigay ng discount. Ito nga mga mi, luto na ang aming maha blanca at pine-prepare na rin. Tapos dito sa loob, ipinasok na rin yung maha blanca at nung medyo lumamig-lamig na, tinapings ko na rin itong aming cheese. Ito nga palang nakahalerang maha blanca namin mga mi ay mga kasama sa 3,500 pesos na bundle namin. Ang dami kasing 3-5 bundle ang isi-serve namin mga mi, kaya kung mapapansin nyo ay napakarami rin namin iniluto na first batch ng aming maha blanca. Minsan mga mi, ginagawa na rin namin yung ibang pa-order kasi etong maha blanca naman namin matagal siyang masira. Pwede nyo nga itong makain ng 2 to 3 days mga mi basta nasa ref. Bale pagkatapos ko nga malagyan ng cheese mga mi, naglalagay kami dito ng whole corn para medyo maganda rin tignan yung maha blanca, mas presentable tignan at mas nakakatakam, kaya naglalagay kami ng whole corn. Sa first procedure naman ng aming maha blanca mga mi, ang minimix naman namin ay hindi whole corn kundi yung cream corn mga mi. Mas malasa rin kasi yun kapag medyo nag-cool down na nga itong aming maha blanca, saka naman namin ito ibabalo. Mga banda
ng alas 9 na nga ito mga mi at malapit na naman kaming mag-out kaya ang iba ay nagmamadali na rin at talaga namang focus na focus sa pagluluto. Pinakamaagang out ng aming pagkain mga mi ay alas 10 kaya 9:30 pa lang dapat na ipasok na namin doon sa aming dispatching area. Nakabilis talagang mapuno ng morning slot namin mga mi kaya lagi namin sinasabi sa mga client namin na mas priority po namin yung mga nakakapag down payment para ma-reserve na yung slot, yung date at saka yung time. Kahit nga full schedule na kami ng Sabado at Linggo, minsan tumatanggap kami ng rush order kapag medyo maaga kaming natatapos. Minsan kasi mga mi, may mga customer talaga na rush na talaga sila nag-order at hindi yun maiiwasan. Yun nga lang mga mi, limited slot lang din talaga kapag nagra-rush order. So depende kung kakayanin pa namin iluto. Hindi naman talaga kaya mga mi masor wala, hindi talaga namin tinatanggap. Gustuhin man namin mga mi, kaso ayun nga, lagi na lang namin sinasabi na pasensya na po, hindi na po talaga kaya. Syempre mga mi, kapag hindi na talaga kayang magtanggap ng order, kailangan na nating i-close ang ating mga line-up. Hanggat maaari si Admin Chan, nakabantay talaga yan sa line-up ng Sabado at Linggo kasi dyan talaga maraming napasok na order. Anyways mga mi, ayan, nagdi-dispatch na kami ng mga pa-order. Medyo marami yung pa-order na dinidispatch namin. May mga bento box, may mga food tray. At may nag-order nga rin pala sa amin na isang vlogger. Kung kilala nyo siya mga mi, siya si Mami Royel. Panglimang mommy vlogger na nga ang nag-order sa amin at panglimang nga itong si Mami Royel. Dati nagchat-chat ako dito kay Mami Royel at sabi ko nga papadalhan ko sana si Azaya ng pizza. Yun nga lang mga mi, nag-close na yung pizza at hindi na naabutan ni Azaya kaya mahablang ka na lang yung ibinigay namin sa kanya.